Yun po ang nakakatakot sa ating mga Kristiyano, sa ating pong mga mananampalataya. Maaaring kahit po tayo na matagal nang sumasamba, dumadalo, sabi natin, malalim na ang ating faith, ay maaari pa rin po tayo malihis o mawala sa katotohanan kapag tayo po ay naturuan ng maling mga katuruan. Ngayon po meron tayo ngayon tinatawag na kahit hindi ka daw dumalo sa church, mag-online na lang kayo. Ganun po ang katuruan ng iba sa ngayon. Para din daw nandun sa harapan ng Diyos. Hindi ko lang po alam, kaya po sa Pasig, pinatatanggal na rin po namin ang online. Bakit po? Ang online ay nagiging dahilan para tamarin sila. O dito na lang sa bahay, sayang ang pamasahe. Pero pag nasa online naman po, iba-ibang ginagawa. Nakalungkot po. Yun na po ang trend ngayon eh. Yung online na yan, ng mga services sa TV, kaya po maging mag-ingat, maging mapagmasid ang bawat isa sa atin nang sa gayon po, alam natin kung ano yung aral na ipinapakain sa atin. Alam natin kung kailangan nating itama, alam natin kung ano yung dapat nating sundin. Nakalungkot po, dahil talaga sa mga huling sandali, marami ang magsisitalikod sa pananampalataya. Kasi lumalabas na ang daming mga tagapagturo na kung saan ay matatamis ang kanilang mga pananalita. Sariling kaalaman, sariling paraan kung paano i-motivate, i-encourage, lalo na ang mga baguhan. Hindi po kasi lahat ng mga spiritual content online ay masasabi kong tama. Dahil ako po nanonood ko minsan, tinitignan nila yung nakatayo na nagsasalita, kapag mukhang dignified, kapani-paniwala sa kanila. Pero kapag ka po pinag-aralan nyo ang lalim ng kanyang mensahe, nakakatakot. Okay na, basta't may paid ka kahit walang charge. Bakit may katuruan na kung saan kailangan natin magkatipon tuwing unang araw ng isang linggo? Alam niyo, ito pong unang Timoteo 4:1 ay isang babala na kung saan ang bawat isa sa atin ay dapat mag-ingat. Dahil po yung pagtalikod sa inyong pananampalataya ay maaaring mangyari kahit kanino. Unti-unti. Nagsisimula yan sa maling katuruan, maling impluensya, hanggang sa dumating yung pagkakataon na mapabayaan nyo na yung salita ng Panginoon na una nyong nalaman. Kaya po hindi lahat ng mabangong salita ng mga tagapagturo, lalo-lalo na sa labas, ay magandang pakinggan o uso o galing sa salita ng ating Panginoon. Magsaliksik po tayo, mag-aralan. Bakit po maraming wala? Lumabas po. Brother Nelson, lumabas po. Kasi po, tatamaan sila dito. Yung tinatawag na spiritual na katamaran o kawalang gana. Ay naku, kadami po niyan. Kung hindi mahilahin
Na, gising na. Alas 8 na, para alas 9, nandun na tayo. Kung hindi pa hilahin, hindi babangon. Wala ba yung effort na kung saan talagang gabi pa lang, hinahanda na. Nahanda na isusuot, excited ng makita at madinig ang sasabihin ng tagapagturo dahil bubusugin ang kanyang espiritual, napapalitan ng espiritual na katamaran. Sabi sa Kawikaan 13, ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Yung spiritual na katamaran po, yung pagiging tamad sa paglapit sa Panginoon po ay hindi yung normal na physical po. Yung pag lumalaban yung isip natin kung minsan, uy, yun na naman ang paulit-ulit ang gagawin. Aawit, Santa Cena, mag-aabulo yan. Yung pong mga ganon na kinatatamaran, samantalang kung ikaw ay nasa Panginoon, yun ang bahaging gustong-gusto natin ginagawa. Yung kasama mo ang mga kamamantapalataya na umaawit, napakasarap po ng paano yan. Yung magbibigay ka ng kaunti mong share blessings para magamit ng kapwa mo mga manlilingkod, napakasarap na pakiramdam yan. Kaysa ubusin mo sa pagbili ng milk tea. O kaya ay Jollibee. Hindi niya alam masama ang Jollibee, ha? Sobra. Okay? Yung tinatawag nating spiritual na katamaran ay yung kawalang sigla, interest, o disiplina. Kunwari sa panalangin. Sa panalangin, di ba po, nananalangin ng lahat, ikaw kung ano-ano tinukot-kot mo. Nananalangin ng lahat, binibilang mo pa yung pera mo. Yung iba naman, tamad sa spiritual na bagay, yung bang, okay, marami kasi tayong mga word of instructions Sabi nga nung anak ko kanina, wala ako sa Pasko, may trabaho kami. Sabi ko naman sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi naman tayo nagsiselebrate ng Pasko. Okay lang. Yung iba po, pag pamilya ka, sinabi ng anak mo, wala ako sa Pasko, magagalit ka, di ba? Kasi ang katwiran nila, they have to celebrate it with all the members of the family. Hindi maaari. Babayaran ko na yung araw mo. Pero sa akin po, sabi ko, basta't nakita ng kita, safe, at meron akong pera sa iyo, bibigay ka, okay na sa akin. Hindi po, joke lang po. Okay po. But then again, ilan sa mga tinatawag nating spiritual na katamaran o kawalang gana sa pagdalo sa ating simbahan ay tinatawag nating trabaho, gadget, social media, bisyo, pagod at stress, at iba pang mga libangan. Kapag ito ang iyong priority, tandaan niyo po, napakababaw ng inyong relasyon sa Panginoon. Dahil nagiging routinary yung inyong pagdalo lang dito. Meron naman po ilan na mga kapatiran kung bakit wala dito ay mga sensitive. Hindi naman po nila lahat. Dahil hindi ako nabigyan ng pansin doon. Hindi ako nagpa-awit ngayong araw na po. Tinatamad ako. Gusto ko tuwing nandun ako magpapa-awit. O kaya pag ako'y dumalo sa kapilya, gusto ko babatiin ako ni sister agad paglabas. Okay? Kakamustahin ako. Hindi lang nakamusta, next week, hindi na dumalo. Nakakalungkot. Pakiramdam na hindi tinatanggap o hinihusga sa loob. Nakaramdam po ba kayo ng gano'n?
mga kapatid,